Good afternoon. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, tagamasid, taga-subaybay ditong Senior City Kwentuhan. Once again, Saturday po, 3 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. Kami po ni Girlie ay magpipresenta sa inyo ng ilang mga kwento at mga aral tungkol sa ating napiling topic, ano nga ba itong Christmas convoy sa West Philippine Sea? Anyway, unang-una muna po, we would like to acknowledge at pasalamatan muli ang ating tatlong persevering at consistent sponsors. INET Philippines, particularly yung Adult Learning and Education Program, senior sa panahon ng COVID, at Lapis Siso Chan. Iso. Oo. At tulad po ng nababanggit natin lagi, since 2020, 4 years na tayo. Ang inyo pong co-host, iba't ibang forma, minsan magkasama, minsan magkahiwalay. Ngayon po, ako po si Ed de la Torre, nandito sa El Nido, Palawan, at si Si Tita Girlie na nasa Manila. nasa Malumanay Street na nag-aalala na baka ako'y Hindi sumakay sa naman. barko. Na baka ako'y sumakay sa barko at pumundang Ayungin Shoal. Pero walang plano. Walang plano. Mabait po ako. Mabait. Kasi sabi ng Coast Guard, no children and no elderly. Tanggap ko ang mapait na katotohanan, ako'y elderly. But remember, our topic is lifelong learning. And what is our slogan, girlie? You are You never are not too old to learn something new. Okay. Ngayon, ano po ang ating topic as we announced? So sa Sabado po ito, ang topic natin ay alam naman lahat. Nako, kasi maganda ang coverage ng media, and this past week, araw-araw pinuputakti kami ng request for interview by Zoom, kung minsan on-cam, kung minsan by radio. Kasi nga, ano nga ba itong Christmas convoy o Christmas civilian convoy sa ating mga frontliners sa West Philippine Sea? Particularly, tatlo yan, yung ating mga mangingisda, lalo yung maliliit na mangingisda na nasa shore facing West Philippine Sea. Pangalawa, ang Coast Guard na siyang tagapagtanggol, nag-aalaga hindi lamang sa kaligtasan ng ating mga mangingisda, kundi kaligtasan rin ng kalikasan, protecting us against, itotrol at sisirain ng ating mga coral at saka ating mga mangroves. At pangatlo, at yun ang medyo sumikat dahil nga parang may stand-up na kahit maliit, kahit kalawangin ang barko, ay nandan pa rin ang ating mga tropa na nag-a-assert na ang West Philippine Sea at yung mga island sa loob niyan ay part ng ating national sovereignty, or sinabi namin part of being a maritime and archipelagic nation. So, nagkataon po na ako'y napasama bilang isa sa co-convener nitong Atin Ito, na West Philippine Sea Atin Ito, asserting our right, no, to the 2.2 million square kilometers ng exclusive economic zone according to the UNCLOS, the UN Convention on the Law of the Sea. The seas. Ironically, signatory dyan po ang China. Pero hindi yun ang sinusunod nila. Gumawa sila ng 9-dash line na sinakop na lahat. At sabi, amin ito, kaya wag kang papasok rito. Kaya ginagawa nila yung panggipit, panghaharas, pang-water cannon, pang-laser at kung iba pa. Kaya nga nung unang nabanggit ito na ko, sabi nila, ano ba kayo? Papasok ba kayo sa gulo? Sabi, ulitin po. Wala ho tayong planong pumasok sa gulo. Ngayon, paano tayo magdidiskusyon ngayong hapon po? Marami-rami na rin ako kung nakuhang mga video interviews and all that, pero malamang ang bulk po niyan ay baka sa next episode na natin mapapakita, sapagkat katatapos lang ho ng briefing, mga 2:45 ng the whole route, maraming diskusyon. Ay may ilan akong nakuhang mga interviews this morning, pero konti lang ang aking na-upload at yung iba hindi ma-edit. Ang gagawin po natin,
A lot of it might be kwentuhan na lang, but I was able to make a few videos very short, no. So magsimula na po tayo sa dito sa the usual natin. We start muna with our title slide, no. Ginawa po natin 'yan. Christmas Convoy, mga kwento at aral. Because what matters is not just anong nangyari, kundi anong mga aral ang ating natutunan. At dito sa tabi, yun ang logo ng atin ito, West Philippine Sea atin ito. At sa baba po, yung pangalawang press conference namin noon, interesting kaya kinuha lang natin ito sa web. Maganda, nandoon siyempre sa gitna, kilala si Senator Risa Hontiveros kasi siya nga ang parang kaisa-isang opisyal na sa gobyerno sa national level na miyembro o leader ng Akbayan Citizens Action Party. Katabi niya naman na batang-bata, si Rafaela David, siya ho ang kasalukuyang pangulo ng Akbayan Citizens Action Party. At kalimitan ang tawag niya sa sarili, nickname ay Paeng na lang ako, Paeng. Ngayon ang katabi niya ay yung magsaysay awardee po yan, si Kadudong, isang mangingisdang leader sa Zamboanga del Sur na siya talagang pinaglaban ang pangangalaga ng mangroves para ma-preserve yung richness ng fishing grounds at ma-regenerate yan, no? Ang interesting po, katabi ni Senator Risa Hontiveros, yan ho ay dating head ng Navy na sumama po sa aming press conference at pinaliwanag ang tindig nila. Kasi nga, pag land, Army. Pero pag sea, ay Navy talaga. At pag malapit sa shore, Coast Guard, no? So yun ho ang mga dahanda. Kasi kalimitan sa atin po, pag iniisip natin AFP, iniisip agad, Armed Forces ay land-based, Army, ganun. Kaya nga nakakatawa, yung isa pang kasama po sa atin ito, yung Akbayan Youth at saka yung Student Councils Association of the Philippines, yung mga elected officials po sa mga universidad tulad ng PUP, na-meet ko yung sa Bulacan State University, may isa pang Laguna State University at iba-iba. Sabi nila, kung mahalaga itong West Philippine Sea, pwede bang yung nagpo-promote na mag-mandatory ROTC training, wag namang puro lamang sa discussion ng lupa at saka disiplina, ba't hindi nyo isama ang pagtuturo sa mga estudyante? What is the West Philippine Sea, our rights and our responsibility? Para yan po ay ating pangalagaan, i-develop at kung kailangan ay ipagtanggol. Yan ho ang aking pasakali. Pero hindi ko naiintayin po ang ending para sa last word ni Girlie. Ang pasakali po susundan ng pasakalya naman ni Girlie. Ano ang thoughts mo sa simula nitong ating afternoon kwentuhan na ikaw ay nasa Quezon City, ako ay nasa El Nido, Palawan. Malayo may malayo din. Iniisip ko nga, kasi laging sa mga discussion, laging nakafocus lagi dun sa sigalot ng China at saka ng Pilipinas. Pero pag tinignan mo yung West Philippine Sea or yung South China Sea, andun din yung mga Vietnamese at saka yung iba't iba pang Indonesian, saka Malaysian. So, kung tayo ay coalition ng mga citizens, hindi ba pwede rin tayong makipag-usap sa mga Vietnamese at saka Malaysians at saka mga Indonesia? Ano rin ang kanilang saloobin tungkol dito? Tama. Para geopolitical na, di ba? So, wag lang yung chick ang kausapin. Oo. Kasi sila rin naman, di ba, pumupunta rin sila sa mga tinatawag na karagatan para mamingwit din at magkaroon din ng mga yan.
Yan ba yung picture mo? O, babalik ko muna, nagsasalita ka pa eh. Sorry Hindi, po. okay na yun. Hindi. Naisip ko lang na marami rin tungkol noon na balita na lumaban din yung mga Vietnamese, di ba? Totoo. Totoo. Mm. So Kaya, anong mga insight nila? What makes them brave and feisty pagdating sa protection? mas mabigat yung labanan nila. Yung sense nila ng nationalism, yung sense of patriotism, commitment nila to defend their rightful territorial rights, mas mabigat. Sa atin, dahan-dahan lang na-develop yan eh. Kaya yeah, we can learn something from our ASEAN neighbors. At pangalawa, mahalaga yon no, na exclusive economic zone po ay defined yan by law. Minsan tinanong ko si Professor J. Batong Bakal, kung susundin ng China ang UNCLOS at ang kanyang aakuin na yung exclusive economic zone, tayo naman ang ating exclusive economic zone, meron bang overlap o conflict? Sabi niya, actually very little, a little bit sa north. Ang isang malaking overlap sa atin that you can show pwedeng ma-resolve, ang Indonesia at Malaysia so sa south. Kasi mga isa sila, meron rin silang exclusive economic zone. Tayo naman sa South meron rin, pero nag-o-overlap. So anong gagawin pa ganon? Sa halip na maggirian, mag-away, nagkaroon po ng maayos na negosasyon, give and take, at nagkasundo, nag-draw ng line. No? Na parang ito ay sa Indonesia at Malaysia, ito ang sa Pilipinas. Yung sana ang gagawin. Pero sa to lang, hindi kailangan sa West Philippine Sea dahil walang overlap ang West Philippine Sea sa exclusive economic zone ng China. Kaya ang talagang problema dyan, kine-claim nila yung kabuuan na part nitong 9 dash ngayon ginawa pang 10 dash line. Kaya yun ho ang isang malaking diferensya sa relasyon natin sa ASEAN at sa China. Ngayon, tulad ng nabanggit ni Girlie, ngayon problema lang dahil ayun nandiyan naman pala. Ito po ang una kong mali may isa pa akong video. Sorry po ha. Ba't kaya nawala? Ay, sayang. May load ako eh. Sige Makita lang. mo na lang yung nakikita mo kasi wala kaming nakikita. Ikaw lang nakikita namin. Hindi mo ito nakikita? Wala. Wala ka? Ay, mali pala. Tayo muna ha. Ba't kaya? Ba't kaya? Wala ka nakikita? Kanina nagpakita ka ng picture pero hindi Talaga? siya video. Oh, ikaw lang nakikita namin. Wala. Talaga? Wala. Ayan, poster mo. Ayan, yung poster. Oo, tapos Tapos, anong susunod? Ayun na nga. yan, ikaw. Ay, may isa Ikaw ako. na. Hindi ko na. Ha? Ayan ang introduction ko. Oh. Ano yung mga nasa likod? Yan ba yung mga fishing, El Nido. Tingnan naman yung sound? Hindi ho yan ang fishing boat na pupunta Mahina sa Yan ay mga pag-tour. At kadarating lang namin at kami kakain muna para medyo magising kasi early morning flight. Pero mamaya darating na po yung vapor mula Maynila with the volunteers at we will have the preparatory briefings at saka send-off mamayang gabi. So, live from El Nido. And si Ed De La Torre, wow, social ang aming setting para sa Christmas convoy dito sa ating frontliners sa West Philippine Sea. Anyway, ito ko yan kasi ang eroplano kong sinakyan ay umalis ng 5:45 yata o 5:30 ba, nakalimutan ko. Dumating kami rito before 7. Maikli lang naman pala yung distansya ng airport at itong town proper at kami chinek-in sa isang hotel na tawag ay S Hotel. Ito ay Sky. fifth floor ng at pag labas ko, nakita agad ito. Grabe naman ang view, no? Biro mo. Ito yung break namin sa breakfast. Ka-breakfast ko sina former Ambassador Vicky Bataclan, si Bobby Garcia, si Eman
ah, Emmanuel Hison ng Akbayan at iba pa. Pero ang talagang impressive agad, wow, look at all those fishing boats. Bakit? Kasi nga, sa convoy po na aalis bukas, maliban sa isang may mothership at saka may cargo ship na malaki, confirmed today ho, 40 fishing boats ang kasama nun. At Yan lahat, yan Eh, lahat sasama. hindi yan, hindi akala ko yan mga, hindi yan ho pala ay boats para sa tourists who want to go island hopping. Oh. Pero parang ganyan na rin ang mga fishing boats. Tapos every boat po ay 2 to 3 fisher folk lokal. Kaya 100 plus. Pagkatapos may mga 50 plus na youth, fisher folk at secretariat. Pagkatapos may 50 plus na media. So mga 200 plus po ang mga taong nakasakay sa isang malaking mothership, sa isang cargo ship, at 40 fishing boats escorted by 2 Coast Guard vessels. No? So yun po ang convoy na kanina lang sa briefing pinag-uusapan, gaano kaya katagal ito? Kasi kung yung malalaking ships, kaya hong tumakbo ng roughly 10 knots, parang 10 miles an hour. No? Ay yung pag-fishing boats raw hanggang 7 lang ang pwede. At pag binilisang masyado, baka tumao, baka maubusan ng gasolina. Kaya sabi nila, the convoy will move at the pace of the slowest boat. Pero sabi nila, convoy eh. So, aalis po kanina sa briefing na after midnight ng December 10 sa linggo. Pagkatapos, isang buong araw pala bago makarating sa Ayungin Shoal. Wow. Yung Ang Ayungin haba. Shoal, doon ibinara yung BRP Sierra Madre. Kaya originally, sabi ng Task Force West Philippine Sea, huwag na kayong lumapit doon, baka harangin kayo ng Chinese o baka i-water cannon kayo. Sabi naman po natin, hindi natin ipipilit. Pero ang hirit, lumapit-lapit naman tayo para kahit makakaway. Parang sabi nila ng media, bitin naman kami nung hindi namin makikita ang BRP Sierra Madre. Usapan kanina, best effort. Pero tanong rin agad, paano kung biglang lalapit yung mga Chinese vessels? Malinaw ho ang desisyon ng lahat. Iisa ang komanda, judgment ng Coast Guard yan. Pag sinabing atras na tayo o lihis, ganun, atras, lihis. Kasi ayaw po natin na magkaroon ng aberya, magkaroon ng unnecessary conflict or worse accidents. Kaya yun po, malinaw po. Pero dalawa ang humirit. Yung isa, pag darating na, huwag naman tayong atras agad. Di parang tayo, sobrang takot. Sabi niya, pwede bang nakatigil lang tayo? Nandun sila, may konting stand off. Naku, Diyos ko po, pag nagdrama itong mga ito, ayaw natin. Siyempre, yung mga bata, worse. Gusto nga nilang ma-water cannon eh. Sabi namin, wag. So yun po. So Ayungin Shoal ang unang dadaanan. And that will take all of one day. Pagkatapos, pupunta po sa Lamak Island. At yun po ang maganda, kanina inulit, bird sanctuary pala yan, ang West Philippine Sea. Ngayon, dahil mababaw ang tubig near the island itself, hindi makakalapit ang mothership. So ang gagawin ho, kumuha ng rubber boats with engine po. So hindi makakababa lahat. Selected lang, bababa, dadalhin yung mga gifts, picture-picture sa mga sundalong nandun. Nagne-negotiate yung ibang media na sabi nila, pwede bang dalawang trip? No, ibig sabihin sa halip na isang trip tapos 2 hours sa island, pwede bang isang trip 1 hour maximum tapos balik sa
malaking ship, iba naman ang sasakay, punta uli. Para naman hindi lamang ilan ang makaka-picture-picture, no? Kasi, And oh, dahan-dahan lang kasi nawawala yung ano, yung feed. Si ano? May nagtatanong bakit daw nawala tayo. Ay, Ayun. nawala tayo? Bakit kaya? Kaya Ano? yung mga kinikwento mo, hindi ano, tayong dalawa lang nakakarinig. Gawin ko kayang ano ito, balik tayo rito. Ngayon, luminaw ba? Wala pa rin. Ay, nako. Tama O, nga yung tayo sinabi. lang dalawa na ngayon na nakikita. Hindi, tayo dalawa lang ang nakikita ngayon. Inalis ko na muna yung Mm-mm. PowerPoint. Pero Okay. ang Meron sound, na, meron na. Okay lang. so ulitin ko na lang para malinaw po ano. Ay, Oo. mas mahalaga yung kwento kasi nga kanina nag-brief mismo yung taga Coast Guard nung nakita nila yung pinakita yung mapa video mo mula sa San Fernando port ng El Nido, isang buong araw plus plus pa, baka a few more hours bago dumating sa Ayungin Shoal. Sa So, loob, teka, let us go through. From the El Nido port, which is what you call San it, Fernando Port, San Fernando, ang mothership with the 40 other vessels fishing boats, oh. will travel first to the features ang tawag, di ba? Yung Hindi, lawak. hindi, hindi pa yon. Hindi. Ano? Ayungin Shoal Ano? muna. Kung nasa, Diretso na sa Ayungin? later yung picture, baliktad. Kasi yun ang Binaliktad. mahalaga para nga makita agad kung hanggang saan makakalapit sa BRP Sierra Madre. Okay. Pero hindi ipipilit. Ngayon, bago Okay. pumasok sa area na yon, kasi restricted yon, magre-rendezvous itong civilian mothership, yung Oh. cargo ship, at yung 40 fishing boats sa dalawang Coast Guard vessels. Pag nag-meet sila, ililipat yung mga ibang media doon sa Coast Guard vessels. Pero dahil limited ang ang space at siyempre ang ibang media ayaw namin doon sa Coast Guard, gusto namin dito sa mothership para makausap namin yung kabataan, yung mga mangingisda at iba pa. So may compromise na depende na. So ang idea noon hindi dediretso o hindi sisikaping dumiretso sa BRP Sierra Madre, dadaan lang in the vicinity. Yun ang gray area. How close is close? Ang sabi nila, maximum, kung hindi haharangin, hindi magkakaproblema, close enough na pwedeng waving-waving, gano'n. Kasi even from a distance. At syempre, ang mga media naman, dahil may mga telephoto lens siya sa camera, at saka pinayagan kami na gumamit ng drone. So pwede makakuha ng picture, ganun. Ngayon, depende na nga. Will the Chinese vessels come near? Will they feel nagte-threaten? Magraradyo pa sila, don't come, this is our territory. Na ang magandang kwento na nabasa ni Girlie. Ang galing ng ating Coast Guard, siya ay nag-decide na ite-train niya ang mga radio operators ng Coast Guard ay puro mga babae. Because Yes. nasa nila, pag ang nagsasagot, kahit firm at clear ang sagot, ay women's voice, parang nalilesen ang tension. Kahit nandun pa rin ang tension. No? Kaya nga, yun. So panalangin natin, yun, ang first stage. Kasi nga, that's, well, more or less, half of the whole journey. Walang maipapadalang gifts diretso sa BRP Sierra Madre. Iiwanan na lang yung iba dito sa Palawan at sa susunod na resupply mission dadalhin doon. Pero ang iba, yun, sa next stage, mula sa Ayungin Shoal, pupunta sa Lamak Island at isang nearby So, island. No? At doon, sabi ko nga, dahil hindi malalim ang
tubig malapit sa sa island, yung ship na malaki ay malayo-layo, pagkatapos magbababa ng dalawang rubber boats, motorized. Ngayon, ay biro mo yan na kung alisin mo yung mga fisher folk, so mga halos 100 at halos mga 50 ang media, ay problema ngayon. Ilan ang makakasakay, makakapunta, daladala ang mga gifts, gift giving, picture taking, at iba pa. Ang hirit ng maraming media, pwede bang sa halip na dalawang rubber boat load at will stay on the island 2 hours tapos babalik, pwede bang raw, dalawang batch? Ang una, at usapang seryoso, pupunta, maximum 1 hour kayo, tapos balik para another load naman makakapunta. Ang interesting dyan sa Lamak Island, which we found out, ano pala yan, officially, it's a bird sanctuary sa West Philippine Sea. Kung minsan, sinabi nga nung isang Coast Guard, kung minsan from afar, akala mo covered ng clouds yung island. Yung pala, Pala. birds. Flock of birds. Sana makuna ng retrato. Bawal bang kumuha ng retrato? Hindi, yun nga ang bago, yun ang good news. Dati, napaka-restricted. The Okay. last Sound. Audio mo, tatay. Your audio. Tatay. naging Your- bukas ang Task Force West Philippines. Sabi, hear me? Hindi ba ako mapakinggan? Hello? Can you hear me? Choppy. Ay, Choppy. ako, problema. Choppy, may problema sa sorry na lang. Siguro, sabi nga natin ay if medyo hindi mag-ayos ito, gagawa na lang po tayo ng bagong broadcast. Either pagbalik ko dyan or kung makahanap tayo ng mas magandang internet connection. Problema talaga po rito rin ang internet connection. Bagamat ang ilang media po ay nagdala ng Starlink, baka mas reliable. Pero May kasama bang foreign media yung mga nag-interview noon sa iyo? yes, merong Japanese, may Dutch, may basta iba't iba. Pero ang iba parang Filipino staff ng foreign kasi ang isang main partner natin dito yung Foreign Correspondents Association of the Philippines, FOCAP. At yung iba naman ay registered sa parang International Press Center. So, I think the reason na nagbago ang isip ng Task Force West Philippine Sea at nagbukas because they realize na magandang protection, kasi ang concern nila protection security, magandang protection sa mission na it is well covered, not just by media in general but by foreign media. Ngayon, of course, the Chinese, sa tingin nila, they can still try to be parang masyadong oppressive or confrontational. Pero sa tingin nila, they should be aware also that media is watching. So, ngayon, ang problema nung dati, either ayaw ng foreign media, pangalawa, ayaw na may live broadcast from the place. Yung take your pictures and broadcast pagbalik sa El Nido. Ngayon, inallow. If their Starlink are pwede, they can broadcast directly from the site. Bigat. Wow. Ang bigat talaga noon, no? Kaya, and then ang third and more important, may drones. Yun. Ay, di ang gagandang picture niyan. Sabi tuloy ng isa, ikaw yata nagtanong, pwede bang i-shoot ng Chinese and drones? Oo. Yung nga, ako nga nagtanong. Pwede, but of course naman ang atin namang drone operators ay medyo magaling. Pero sabi nga nila, napaka-expensive nito aming drone. Sana wag namang mangyari. Pero everything being equal, ang sabi nga, we would rather err on the side of caution, no? Rather than masyadong maging parang daring. Why? Kasi po ang spirit nito,
first pa lang ito. There should be more in the future. Ay pag ang una ay nagkaaberya, ay baka mailang Hindi yung na matuloy. sabi nga natin dati nung tayo aktivista, dinala mo sa rally yung simula pa lang siya kauna-unang rally na batuta siya sa susunod ayaw na. So ang inisip po natin dahil sabi nga ng Coast Guard sa atin, maganda yung idea ninyo pero Christmas is not the best time to travel here. May amihan, the weather is erratic. Mas maganda towards summer kasi mas panatag. Kaya ngayon pa man, kasama na ho sa planning, dalawa either ang tawag na may post-Valentine or kasi pag Mayo, piyesta. At pangalawa, nabanggit ko na sa iyo sa text, sabi nila, wag namang dito lamang sa Ayungin Shoal, bandang Palawan. Ang susunod, puntahan rin natin yung Scarborough. Yan ay mula Zambales, no? Kaya nga yung mga kaibigan natin gustong sumali, intay lang kayo. May pangalawang misyong sigurado next year, siguro end of first quarter, beginning ng second quarter. So yun lamang po ang napag-usapan kanina na sorry nga po hindi ko masyadong mapakita yung mga videos at mga picture kasi nga po na napatagal yung mga briefing. Ayoko namang magbigay ng lumang alam ko. Ito ho ang latest for sure. Yan ho ang plano. Dati aalis sana early morning ng 10, yung by dawn. Ngayon aalis 1 o'clock after midnight. Kasi nga, ang tagal pala ng biyahe. Biro yun. Hindi lang 24 hours, more than 24 hours. Pero hopefully, pagdating doon, araw para kung sakali mang may problema in the broad daylight, no? Pero ulitin ko po, ano 'yan, wala tayong planong makipag-confrontation. We just want to parang show our solidarity at for sure naman may ibang mga tropa na makakatanggap pero doon sa Lamac Island. Pero ang ilalagak doon, hindi lang yung para sa kanila, pati para sa iba. Sila na magdala. Pero mas marami pang iba, may iiwan rito sa Palawan at ang magdadala na lamang ay yung regular resupply uh, boats. No? So, Ayos mo nga yung buhok mo, nasa mata mo. Di, yun. may tanong ako, kasi nung unang Oh. briefing, ang sabi, 2 days yung papunta sa Kalayaan, Pag-asa. Tapos wala naman silang sinabi. Ang sinabi lang, mas malapit daw yung Lawak at saka yung Patag Islands. Yung pala, malayo pa rin sila. Ganito. Lagay ko kung ito ang aking hand. Kung galing dito sa sa El Nido, patungo, bababa yan. Ito ang Ayungin Shoal, no? Pagkatapos ang Lamac, pupunta ka rito. Oh. Tapos babalik ganon. Oh. Ngayon, kung gusto mo pumunta sa Kalayaan, lalampas pa rito. Ang layo. Nasaan na? Naandito na. Dito na, mas malayo pa. Nasa dulo na halos nung buong restricted area yon. Pero totoo na mas stable yun kasi may bayan, may airport, pero mas malayo. Maybe another day's journey pa. Ay sabi naman ng mga organizers at participant, hindi naman nila kayang sobrang tagal na mawala sa kanilang trabaho and all that. So, ang gagawin na lang po, usapan, yung mayor ng Kalayaan LGU, ng Pag-asa, paparito po at mamayang gabi ang ceremonial turnover sa kanya ng mga goods para sa civilian. Kasi yung isang staff niya, sabi niya, alam namin, siyempre masikat yung BRP Sierra Madre. Pero pangalawa, yung iba ng mga tropang nasa ibang island, bagamat hindi sikat, siguraduhin naman yung bibigyan rin. Tapos pangalawa, sabi nila, paano naman mga civilians? Wala ba kami? Sabi na, kayo nga ang unang plano Secondary na lang yung BRP Sierra Madre at saka, pero number 2 talaga Coast Guard. So, marami hong mga donations na
talagang para sa ano, para sa mga civilian at ba. Yung tinatanong mo, girlie, bago ako umalis, meron bang gifts particularly na family-oriented, hindi lamang sa male? Hindi ako sigurado may specific gifts for female, pero may mga toys for children at iba pa. Kaya maganda. Ah, May nakita ako dun sa mga photos na pinost ng Akbayan na pagkalalaking mga nativity, Mary, Joseph, parang it's a whole pang simbahan. Saan tama. ilalagay yun? Nasa mothership. Mothership, dinedecorate nila. Nakita na natin yung atin ito, Philippine flag. Then magkakaroon ng Christmas lights. Kanina nga umaga, yung isang passenger kasama namin sa plane, may dala-dala pang, ano yan, nakakalimutan namin magkaroon ng Christmas tree. So may isa pang Christmas tree. Katapos yun na nga, bumili sila ng mga nativity, mga Belen. Pero yung mga secular-minded raw, bumili na lang ng Santa Claus at isinama yun. Kaya halo-halong kalabay ang mangyayari doon sa boat. Pagkatapos, when we found out nga kanina, nandito si Father Robert Reyes, baka Oh, ako, hindi ka na lang running priest, ikaw ay sailing sailing priest priest. na. Unless Oh, you can walk and run on the water. Uy, oh, sabi niya, bago ako naging running priest, I was a swimmer. oh. Pagkatapos may isang diocesan priest na pinadala ni Bishop Pabilio mula sa so talagang direct expression of support dito. At kanina nga sa briefing uh, every morning may misa. Kaya nga nag-comment ako pero patutsada lang na nung sinabi, pero bawal po ang alcohol drinks the whole time. Kako, ay paano yung Yung misa. wine? Sabi ko kay Robert, I suppose bigyan mo two species communion. Lahat ay hindi lamang host, kundi some wine. O, di nakalusot kayo. Tatawa ng tawa Ala. si Ambassador Vicky Bataklan. Ikaw talaga kung anong iniisip mo. Ay, kasi katuwaan nga eh. Maganda hong so far the spirit of the ay saka by the way mahalaga na hindi lang ito galing sa Manila at ibang lugar at ang sasali na local ay fisher folk lang. May special delegation ang Palawan, including na-meet ko kanina, hindi ba yung anak yata, hindi ba yung napatay na doktor, hindi ba dito? Nagtayo pala sila ng asosasyon. Ang tawag ay Palawan Patriots. Naku. So, Kaya kami sasama yun sa mothership o dun kasama sa sa mga mothership. fishing? Sa Ah, mothership okay. sila kasama. Okay. Yung Galing. yung suggestion ni Michael na pakantahin nung kay Lea Navarro na Christmas song, yung I Love You. Hindi, yun nga ang pagpapractice nila dahil nga nung Oh. dumating si Bobby Garcia, di ba normally pag dumarating yan may dalang gitara. Dahil light play ng wala siyang Pero sinabi, hindi, may gitara rito. Di, kanina sa announcement ni Paeng sa David, sabi niya, every evening there is a jam session of singing. Kaya pero ang gusto nila parang turn in, hindi naman tulog ka but turn in the bunks by mga 10 o'clock, 10:30 kasi sabi nila you must keep your energy up because Energies. wake up early in the morning, breakfast, misa, and then sail naman. Sabi nila there's Oo, a nakita ko nga yung schedule na pinost ni Mitch. Parang disiplinadong mga volunteers saka may team leaders, Mm. tapos may counterpart ng youth leader sa team leader. Kasi sa laki raw ng vapor, pwede kang maligaw. Kaya Oh, dapat talaga? may body system. Kasi pasikot-sikot ganun pala. Sayang, hindi kayo makaka-board, no? Ikaw kasi sabi mo wag akong mag-board. Hindi, para tingnan lang yung facilities. Kaya lang, Oo. magra-rubber boat pa kayo or smaller. Saka Tatrans. hindi ka makakapanhik. Oo. Sorry, that's life. Anyway, tingnan natin kasi may isa pa akong Magdala ka naman ng picture dyan, no? Baka nagsasawa na yung ating mga nakikinig na sa mukha nating dalawa. kaya nga naghahanap ako ngayon ng makakapag-upload ako. Tingnan natin. O ito.
O sino yan? Si Paeng yan ah. Ganyan. Kaya tingnan natin ngayon. Play from the O, start. Tingnan natin ito. Good morning. Ayan. Hindi ho kasing lakas ang boses. Medyo ini-interview siya po ni Ed Lingad at ni Gretchen Ho ng TV5. 5. Explain mo na lang, di Oo nga. naririnig eh. Yun, binabanggit niya yung final briefing. Walang audio. Talaga? Oo. Oo. Hindi naririnig yung sinasabi ni Paeng. Okay lang. Sige. Okay lang. So ang pinapaliwanag lang niya, una, yon yung schedule na nabanggit na, no? Ito pa lang si Ed Lingad, later kasi in-interview rin ako, pero hindi pala rito yon. Ano pala, dating seminarista Talaga? ng Don Bosco sa Pampanga. Pero sabi niya, hindi naman siya tumagal hanggang hanggang minor seminary lang. Tapos ito namang si Gretchen Ho, ano pala yan, maliban sa journalist, ano siya, para tawag nga niya, influencer. Ay, di Genoco, ay ikaw yung hinahabol ng BRR na magbayad ng taxes. Uy, sabi nyo, nagbabayad naman ako ng taxes kasi marami siyang followers and all that. No? Kaya kilig to the bone ang ibang mga nasa mothership kasi ang dalawa ay parehong sasakay sa mothership. Oo. Kasama nila si Ed Ligan at si Gretchen Ho. So, may ano rin eh. Sabi nga, saraming gustong interviewin. Punong-puno ang schedule ng mga iba't ibang interview. Gusto nila ang punto de vista ng mga mangingisda, ng mga youth. Nagsimula na ba yung PRRM team ng documentation interviews? Yes, kanina, the whole kino-cover na nag-practice kaninang umaga nung pagpalilipad ng drone, na-notice nung mga journalists, sabi niya, Oh. sophisticated ang inyong mga drones Ah. Sabi nila, pwede ba later makahingi ng ilang mga footages sa ganyan? Sabi namin baka pwede naman, pero dapat yung mang ibibigay ay pareho. Kaya ito, tinatanong na, tuloy na. No? Oh, what else? Ang tanong pa rin niya, which is usually sa atin lahat niya, yun, talaga bang daring and all that? Hindi. Malinaw po ang mensahe natin. We will prioritize the safety of the convoy. Kasi nga, we don't want na magkaroon ng avoidable aberya sa una because we want this to be the first of a series of convoys. And pangalawa, we want this to be more and more civilian. Si Paeng David ang nagbanggit, which I really acknowledge na sabi niya, ang gusto natin, ma-normalize ang civilian activity sa West Philippine Sea. Kasi ngayon, parang kahit na hindi outright military, Navy, parang pa rin, masyadong exceptional, mag-supply, gano'n. Well, sabi niya, if a territory, kung ang karagatan ay atin, dapat normal, hindi kailangan humingi ng permiso kanino ang Pilipinong mamamayan na magsagawa ng anumang magagawa doon. Whether it is mag-swimming ka, mag-fishing, o mag-tourism. So yung iba, sabi nila, pwede tayong mag-contest ng rowing. So ang idea nila, there should be more and more civilian activity sa West Philippine Sea because that will make it parang they will send the message na normal ito, atin ito, December. Kasi pag lagi kailangan ng permiso ng gobyerno, magre-react rin ang China. So yun lang, sabi mo nga, hindi naman masyadong napapakinggan ang sinasabi niya. Tigil na rin muna natin dyan. It's just her interview. Kasi sabi ko nga, kahit sabi mo napapagod na sila sa atin, pagtiyaga na muna nyo kami. Promise na lang next time, mas magaganda ang aming video at pictures.
Yung isang speaking of more citizens initiatives, ganyan. Ang El Nido ba, yung, kasi nga, di ba, ang daming hotels dyan, daming restaurants, ang daming tourist, pupunta. Can they hold, katulad ng ginagawa ngayon sa Southern Tagalog, yung mga film festivals. Kasi ngayon, there is one that they're holding sa Laguna, sa Sierra Madre, Laguna, Talaga. na mga film festivals. Hindi Hmm. lang necessarily parang mga sports, kundi yun nga, yung arts and cultural activities. Para maintindihan din ng mga taga-Palawan na I remember yung, di ba may pinapanood tayo no na isang indigenous theater group na Oo, nag-perform sa oo. Diliman, na nag-build sila ng sarili nilang stage. Oo, Tapos sa na-appreciate natin. Remember that? Bata Yes, pa nun yes. si Ayen. Yeah. Oh. By the way, baka mamaya, before yung dinner send-off, I might be able to walk down this. Meron isang section rito na dinidevelop nila talaga ng mga local artist community. Parang may strip, may street, tapos sa both sides may gallery, may mga workshop. But relatively maliit pa itong El Nido eh. But I think they're trying to develop nga a cultural scene dito sa Yeah. El Nido. Kasi dun sa mga trade fairs, I remember yung mga wooden animals na pinipintahan nila na very intricate, parang aborigine, Tama. art na very, colorful. Tapos, doon din kami bumili ni Ayan yung mga chimes. Parang ang dami-daming artistic, crafts ng mga iba't ibang communities ng Palawan. So, parang sa halip na nakafocus lang dun sa yung mga harassment on the sea, parang let Palawan be a center of a lot of indigenous cultural activities. Tapos pwede namang magpa-competition, magparoon ng katulad ng biyaheng Aita, 'di ba? Yung concept na 'yon na ang focus ay hindi lang doon sa marine conflict, kundi yun nga, part nung mana natin is a very rich and colorful cultural heritage. Diba? Yun ang insight ko dyan. Oh, nawala na audio mo, Edisio. Hindi, kasi hindi ako nagsalita eh. Stop share ko na muna kasi we are in our last Oh. 10 minutes, Yeah, na lang. 12 minutes. Siguro, kwento yun eh. So, ang tanong ilang aral? Oo nga. Sa kanyang ito. Pag ako'y tinatanong, ano bang pwede nating matutunan so far sa nagawa na at posibleng mangyari pa? So far, ang feedback kong nakukuha, ganito. Hindi naman ito nagsimulang tulad dati sa aktivismo na may mga activists na kakaisip, tapos i-disseminate mo sa iba, papakilos mo. Hindi, baliktad eh. Yung nandun ang sentimiento sa marami. Even us, we feel ito, nakakaasar na parang nanggigipit yung China sa mga resupply mission, nakakaasar na mga mangingisda ay nabawasan ng kanilang kita. Pero ang problema, walang form na kaya nilang i-express na hindi masyadong mataas ng antas ang hinihiling. Kasi yung iba, ang logical sa atin dati, mag-symposium ka, magmanifesto ka, o kaya mag-rally ka. No? Ang feedback ng iba, yung konsepto ng Christmas gift giving, the frontliners, kahit na may political message, pero ang form muna ay yung sinasabi ko ngang solidarity. No? Natatandaan ko na sa history ng labor unionism sa Pilipinas, ang unang forma ng pag-organisa ay hindi yung union negotiation sa management.
Ang una muna ay tinatawag na damayan, yung horizontal solidarity, magtulungan ang isa't isa sa kanyang makakayanan. So ang sabi sa amin nung iba, maganda yan kasi para bagang marireach mo, hindi yung masyado ng political o may pagka-activist bent na, kundi kahit gradual, kahit sa tingin na medyo mababaw, pero malaking bagay kasi hindi naman ito simple humanitarian or interpersonal because may laman yung gift giving. So isa yon. Pangalawang lesson, yun, naka-coordinate na tayo sa Coast Guard kasi nga kinilala natin sila. Until later sabi nila, sumulat naman po kayo sa Task Force West Philippine Sea. Kasi nga po, may task force at may under that command. Ha? Hindi namin alam. So, formal na sumulat kami. Pero nagkataon nga, hindi pa nakakasagot sila, nagkaroon na ng pangalawang press conference ang atin ito sapagkat kailangan nang i-announce. So ang nangyari tuloy, napilitang maglabas ng press release ang task force at ang unang mensahe ay huwag na niyong ituloy, baka kaya nag-request tayo ng dialogue. 1 hour and a half yung usapan. Ang magandang resulta, two things. Nagkasundo with some compromise. Sabi nila, okay, you have our permission to enter the Ayungin Shoal kahit na ano yan. But wag niyong pilitin wag niyong pilitin ang BRP Sierra Madre. So may give and take ang at the end sabi nga namin lahat, pwede naman pala magkasundo paminsan-minsan ang gobyerno at ang aktivista. Basta lamang dalawa, nag-uusap ng masinsinan, walang taguan ng intentions. Kasi yung una, duda sila, baka may, ano ba pinaplano nito mga ito? Pero more important, may isang important issue na kailangan pagtulungan. Which brings me to the third point na ang issue tulad nito ay hindi pwedeng lamang ibigay ang responsibilidad sa gobyerno tapos batikusin pag walang nangyayaring matino. Kundi in our own way, there should be citizens movements and citizens action. In fact, strategically, ang lesson nito ay the more citizens activities and initiative ang mangyayari, sabi nga nung ilan, it will be more effective. Kasi militarily, tanggapin natin na relatively weaker ang Philippine government at security forces compared to China. But in terms of citizens initiative, people's initiative, once you get Filipinos together in a form na kaya naman nila, hindi masyadong demanding, but at the same time, may cutting edge. And lalo na you bring in the creativity tulad ng t-shirt ng Team Manila, the songs of Noel Cabangon, at saka yung ibang mga artists na napakinggan natin sa concert, at yung gift giving, and more important, natap mo pa yung role ng religion, ay mahalagang power yan na mensahe sa iba. But for me, the most important, which is represented by the name we chose for ourselves, atin ito. Bakit? Sa Tagalog, ours, dalawa ang ibig sabihin. Pwedeng amin ito or atin ito. Pag amin ito, ang kinakausap Kayo lang. outsider, amin ito. Mahalaga rin yun. Pero ang mahalaga muna, atin ito. Meaning, ang dapat nag-uusap panimula, tayong mga Pilipino. Kasi baka hindi tayo nagkakasundo na atin ito at kung atin ito man, mahalaga ba ito? At dahil ito'y atin, may implikasyon, responsibilidad natin, pangalagaan natin. I think yun ang magandang mensahe sapagkat may tendency ngang tumitingin agad tayo sa labas, madaling mag-unite doon. Pero sabi nga nila, pag tayo ang owner, with ownership comes responsibility. O totoong naninira ng corals ang China, totoong nag-overfishing. Pero tayo mismo, we can also be guilty na hindi natin pinipreserve ang mangroves. We can be engaged in destructive fishing. Yung mga commercial fishing ay nag-i-intrude sa municipal fishing. Kanina binanggit ko sa isang interview, ay activist pala of the 70s, sabi niya, yung dinidescribe mong yung primary artisan fisher folk, may processing, may link sa medium at may link sa larger. Hindi ba yan ang konsepto ng
national industrialization. Sabi ko, oh naman, throwback naman tayo sa 70s, except ilink natin sa the blue economy. Malink yung maliliit, the medium at the large na mag-unite sa isang resource na legally ours at maybe not fully appreciated pa natin. So it's not a simple matter na naaasar tayo dahil ginigipit tayo, kundi mahalagang, sabi nga natin sa kanila, sa PRRM, ang unang kampanya ay hindi atin ito. Ang unang kampanya ay mana natin. The Philippines as a maritime and archipelagic nation is our heritage. Therefore, pahalagahan natin, let us appreciate it. But if necessary, we must also defend it. Ganun ang ilang lessons na parang nahango natin dito. Anong And gusto mo? for international audience, kasi we want also to translate it into a lifelong learning. Can you summarize in 3 sentences in English what is an initiative that at many levels the citizens will want to participate, no? Kasi yun nga eh. So sabihin natin in short, atin ito is 1, 2, 3. In English, 4 minutes to go. Atin ito, unang-una, Louder and louder, sabi ni Girlie. ikaw na yung last word. Oh, ikaw ang last word, Sige Girlie. na, kasi 3 minutes to go na. Okay. Atin ito. This is West Philippine Sea. This is ours. First of all, we must realize that we have both not just a moral but a legal right, and not just by national law but by international law. So that's why we want human rights to be translated into civil and political rights. So hindi na argument, is it good, is it bad? It's clear the rule of law establishes who has the ownership over any territory. But then with ownership, as I said, comes responsibility. So atin ito, this is ours. Okay, what is our responsibility? We must appreciate it. We must try to develop it, not just for the sake of GDP and the country as a whole, but for the benefit especially of the small artisanal fisher folk and the coastal communities. But at the same time, link them in a value chain, because there must be also scale, especially if we go into international sales. So that's the second one. And the third, atin ito, atin, inclusive, meaning it's a mantra almost, no? Whole of government, whole of nation approach. It's a motherhood statement, but let's give it substance and meaning. Okay, citizens together, let's do what we can. Government, do what you can. Let's talk together and what we can do together and what we can do separately, because not every action has to have a political governmental dimension. Just as some government actions maybe do not involve citizens mobilization. But the best is when you have a combination of government mobilization and citizens mobilization, each in our own competence. And if we can put that together, as they say, synergy means the whole is bigger than the simple That's action of the parts. arts. So I think Very that's good. Yeah. the message That's we the want to deliver. essence. Yes, for today. And sabi nga ni May, ang atin ito speaks and expresses our national identity as active citizens who are into lifelong learning. Kasi hindi nga lagi naiintindihan ng mga tao bakit ba nagkakaroon ng sigalot. Samantalang with this initiative, we can invite more people to understand what is atin ito. Yan na yung magiging memes natin sa maraming Okay. citizen and people's initiatives, di ba?
Kaya yan na yung memes natin. Atin ito. Yan. Sige, Inclusive. maraming salamat. Kahit paano nakaraos rin tayo. One more minute. Pangako po, magkakaroon kami ng second, hopefully better prepared with more visuals At from my saka stay here. try no? to naman, get an interview with the women coast guards. Kasi Okay. Okay. lagi ko yung pinaplag. Sa Okay. atin ito, inclusive, and let all the women speak also. Yeah. Okay. And Okay. the final instructions from Girly, as I always do, we will Defer end the to. conversation. And dito muna tayo nagtatapos. Pasensya na at hindi ko nagawa yung pangako kong interview sa iba pa. Pero nakakuha na tayo ng maraming footages. Aayusin na lang natin para sa ating susunod na mga episode. Kaya muli po, nagpapasalamat tayo sa ating mga sponsors, Education Network, particularly Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, at Lapis Siso Channel. At muli, ito po ay na-record at ito ay i-replay po sa YouTube. At maraming salamat sa ating patient technical support na nagbibigay ng feedback kung napapakiyaw ba o hindi at nagbibigay ang advice how we can communicate and improve Senior City Kwentuhan. Maraming salamat po at ipanalangin po natin, no? Yung natin na-post, slogans. hindi pa natin na-post yung mga panalangin dinevelop ni Girly na to pray for good weather, pray for the safety of the frontliners, pray for the safety of the convoy, and pray for us as a people that we might find ways to unite on matters that really are important to us as a country, at lalong-lalo na sa karaniwang mamamayan. Sa yon pa ang huli naming pahiwatig, mensahe, at muli maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na Senior City Kwentuhan. Maraming salamat.